good evening. Welcome to YouTube. You are in the Seaman Discarded channel. My name is Maricel at ako ang inyong host sa gabi nito. By the way, ang content natin is all about cabin tour. Okay, so itutur ko ngayon kayo sa loob ng aking kabina. Tingnan natin kung ano nga ba ang nilalaman ng ating kabina. Okay, atin lang to ha. Huwag kayong maingay. Okay? Yes! So, halina, samahan niyo ako. Come on. This is my cabin. Okay? Come inside. Wow! Ayan, punta naman ngayon tayo sa aming hinihigaan. Bali, dalawa kami ang nakatira dito sa maliit na room. Mayroon siyang lower and upper bed. Kasi pag crew, dalawa lang talaga. Tapos pag officer, mga officer, tigi-isa silang bed. Tapos medyo malaki-laki ng konti ang kanilang kwarto. Pero sa amin, hindi ganoon kalakihan, maliit lang talaga. Tapos, dito yung cabin mate ko natutulog. She's from Vanuatu. Her name is Ruth Namo. So, shout out for my cabin mate, Ruth Namo. She's a very good cabin mate. She's very supportive in my online, like Facebook, TikTok, YouTube. So, natutulog siya rito. And then, ako naman dito. So, dahil siya yung nauna sa akin, dito siya sa baba na lumipat. Nung umalis yung dating cabin mate niya, lumipat siya agad sa baba. Pero normally, ang ano naman talaga, pag sino yung nauna, siya yung mamili kung nasaan siya, sa taas ba or sa baba. At dahil nauna si cabin mate ko, so pinili niya sa baba. Meron din mga crew minsan na nag-giveaway na ayaw talaga nila matulog sa baba. Gusto nila sa taas. Mas komportable sila sa taas. Pero kagaya sa akin or sa amin na may edad-edad na or forever young, sabihin na natin na, di ba? Minsan napakahirap umakyat. Okay, pero lalo na pag maalon. Pero okay lang. Basta okay lang yung cabin mate ko, masaya, walang problema. So, tinaon ko na wala siya rito bilang respeto sa cabin mate ko, no? Kasi siyempre nakakaya naman pag nandito siya, hindi siya makakakilos or makakagalaw kapag nagtitake ako ng video. So, by the way, punta na tayo sa aking ito na yung pinaka the best part ko kapag during break time, tapos ng duty, pahingahan ko yung bed ko. Malaking respeto ko talaga sa higaan ko kasi kumbaga ito yung nagbibigay sa akin ng enerhiya. I mean, dito ako nagpapahinga. So, pasensya na, medyo mayroong pang bag na nakalagay doon. Yan pang Christmas ko yan eh. Nagdala na ako pang para sa aming Christmas. Kasi on board guys, nagse-celebrate din kami ng mga event dito. Like Christmas party, malapit ng Christmas party, tsaka New Year. So nagdala na ako dahil meron naman akong, at tsaka nung sumampa ako, malapit na yung Pasko. Kaya dinala ko na siya instead na bibili pa yung team. So, may bag ako dyan, nakaharang. Maliit lang siya, parang folding bed lang yung kabina namin. Nakaakit ako ngayon sa ladder. Okay, ito lang siya. Ito yung, may dalawa akong unan dyan, na isa yung ginagawa kong panangga dun sa wall. Tapos isa naman yung tandayan. Okay, yung nilalagay ko sa paa ko. Yung isa. Tapos, ayan, kumot ko yung kulay red. Tapos actually nagpo-provide naman talaga ang company ng cover ng pelo, ng blanket. Kaso lang gusto ko personalize, magdala rin ako ng sarili ko. Oo, kasi parang feeling mo nasa bahay ka pa rin. Tapos may mga konting stuff ako diyan na nakalagay. May nandyan yung mga laptop ko, yung iPad, yung ginagamit ko sa presentation pag nag-cocktail class. Tapos ayan, mayroon mini cabinet dito, pero hindi ko siya mabuksan. Ito yung problema dito. Pero tiyaga-tiyaga lang kasi hindi naman ako permanente dito sa loob ng barko. Yung cabinet na to, lahat ng stuff na hindi ko kailangan, dito ko nilalagay. Parang ano ko siya, stock room. Ginawa ko siyang stock room. Ayan, kung napansin nyo, bukas siya, diba? Ayan, pero hindi ko siya mabuksan kasi nakaharang ito. Pero okay lang. Oo, hindi naman ako nagre-reklamo. I mean, pinapakita ko lang sa inyo na meron pa palang
may lalagyanan dyan na pwede nyong lagyan nyo ng pag nag-grocery kayo, pagkain, or else iba pang mga damit nyo, mga panlakad, or ibang mga stuff, mga toiletries na binili nyo galing sa labas. Ayan, tapos may Bible pa ako dito kasi gusto kong laging alalahanin na ang trabaho kong ito, guys, ang trabaho kong ito ay hindi mula sa kakayahan ko, hindi galing sa akin, kundi galing sa Diyos. Wow! At gusto ko siya dito kasi, syempre, ang pagbabarko, guys, full of temptation. Tandaan natin na ang kapa na to is good for one person, hindi to pang 2 person, ha? Charot. Ops, wala akong pinapatamaan dito, ha? Ito ay kailangan ko lang ipakita at isample sa ating mga, lalo na mga gustong magbarko, sa mga bago pa lang magbarko, na kung ano nga bang itsura ng higaan ng mga crew sa loob ng barko. Ayan. O, yumukot na. So, walang maharte. Kung gusto mo na magandang kwarto, magandang room, mag-officer ka, mag-apply ka ng official dito sa loob ng barko. Oh, palitan mo si Kapitan. Charot, I'm just kidding, ha? Okay, yan lang, guys, no, na hindi siya kalakihan, maliit lang siya talaga, para lang siyang folding bed. Yan, importante talaga na laging alalahanin natin ang trabaho natin ay galing sa Diyos. Okay? At saka napakahalaga talaga na pag natutulog ako, lagi kong yakap-yakap yan kasi napakahirap na pag hindi tayo covered by the Holy Spirit. Wow! Maraming temptation sa loob ng barko. Okay, so ito lang, no, ang kwarto namin. Maliit lang siya, hindi siya kalakihan. And then, let's go on to the next one. So, sa mga baguhan, no, at sa mga gustong magtrabaho sa cruise line, ganito ang samples. Sa ibang mga kumpanya like RCCL, MSC, so, ganito rin siya, double deck. Ay, sorry, ha. Nasagi ko yung ilaw. Yan. Dalawa lang kayo. Pero pag official ka, single bed. At saka medyo malaki yung higaan nyo. At saka medyo malaki ang kwarto nyo. At saka, syempre, may tagalinis kayo. Kami kanya-kanyang linis talaga dito. Okay, let's proceed to the next one.